civil o sa huwes, ako po ang magkakasal. Ang tanong, Ma'am Engcar, ito ba ay libre? Opo, ma'am. Libre po. Okay, libre. Oh. Yung mga gagamitin, libre ba? Sing-sing, bulaklak, aras, belo. Libre. Opo, libre din po. Libre. Okay. Yung marriage certificate ba, libre? Yes, ma'am. Libre din po. Okay. Yung reception ba, libre? Yes, ma'am. Libre rin po. Okay. Libre. So, sagot po yan lahat ng pamahalaan lungsod ng Maynila. Lahat libre. Ano lang ang hindi namin sagot? Siyempre, yung kakasal sa inyo. Hindi namin sagot yun. Okay? At yung isusuot po ninyo. Pero simple lang yan. Diba? Hindi naman dapat magarbo yung isusuot nyo. Ang importante po ay maikasal kayo. Mamili na lang po kayo. Gusto ho ba nyo sa simbahan? O gusto ho ba ninyo ako ang magkakasal sa inyo? Okay? So yun po magparehistro na po kayo sa civil registry kay Ma'am Engcar Ocampo. Kasi po yung sa simbahan, 100 pares lang ang pinayagan sa amin. Pero yung sa civil, pwede. Okay? Huwag niyo yun problemahin ang gastos. Ang importante, mairaos natin ang inyong pagpapakasal. Sigurado po, hindi nyo makakalimutan ang inyong pagpapakasal. Gagawin po natin tong espesyal. Maraming salamat, Thank you po. Ma'am Engcar. Susunod po, galing sa inyong health center at ospital, mamaya ka na, Kyle. Dr. Pox Pangan ng Manila Health Department at si Dr. Merl Sakdala ng Justice Abad Santos. Dito naman ako. Hello, good morning po. Good morning po sa lahat. Gusto ko lamang po kayong anyayahan. Alam naman po natin yung Lanusa Health Center na may sakop sa inyo, pansamantala po nasa eskwelahan ngayon. Huwag po kayong mag-alala, baka po pagdating ng Mayo, magbubukas na po ang ating bagong Lanusa Health Center. Kaya po inaanyayahan ko kayo, bumisita naman po kayo sa ating health center para po makapag-avail kayo ng mga libreng serbisyo. Meron po tayong bago ngayon doon. Meron na po tayong libreng clinical laboratory. Pwede na po kayo magpa-laboratory. Ano laboratory yung Dr. Pangan? Pwede pong CBC, urinalysis, FBS, cholesterol, SGPT, SGOT at iba pa. Okay, meron na rin po tayong libreng ECG. Doon po sa mga kalalakihan na 40 years old and above, nakakaramdam ng paninikip ng dibdib, mga naninigarilyo. Baka naman pwedeng magpa-ECG kayo para lang ma-check habang maaga. Meron na rin po tayong libreng ultrasound para po sa ating mga buntis na nagpapacheck up. So yun lamang po. At syempre, tangkilikin po natin yung ating appointment system. Pwede po kayong mag-login sa manilahealthdepartment.com. Pwede na po kayong magpa-appointment. Doon naman po sa mga walang cellphone, walang load, tatanggapin pa rin po kayo. Pwede po kayong pumunta kaya naka-walk-in, kaya naka-appointment. So yun lamang po, pasyal po kayo sa ating mga health center. Salamat po. Maraming salamat, Dr. Pangan. Dr. Merl. Good morning po, Mayora. Good morning, everyone. Ako po si Dr. Merly Sakdalan Faustino ng Justice Jose Abad Santos General Hospital na alam ng iba as mother and child. Okay, libre po lahat ng mga serbisyo sa ospital. Lahat po, pa-check up, prenatal, vaccination, at saka marami pa pong ibang consultation sa ating mga espesyalistang doktor. Meron po tayong bagong hired na urologist para po ito sa mga kalalakihan na nagkakaroon ng problema sa prostate. So, pwede po kayong pumunta sa ospital. Meron pong araw na naka-schedule primarily for our gentlemen na may problema po sa pag-ihi. Ngayon naman po, ang ospital as being called Mother and Child,
tuloy-tuloy po ang serbisyo natin sa panganganak. Nagbibigay po tayo ng libreng delivery, normal at saka cesarean section. Nakakatuwa sa sinabi ni Dr. Hani, malibreng kasal. So inaasahan namin na mas marami na naman ang dadako sa aming ospital for the free deliveries. Tama po ba? Kaya nakahanda po kami. Recently po, na-approve na po yung ating CT scan. So meron na rin po kaming CT scan na tutulong sa ibang mga ospital na meron po, Ospital ng Maynila, Gat Andes at Santa Ana. So dyan po sa Justice Jose, meron po tayong libreng CT scan. Huwag naman po nating sabihin na porke libre, pa-scan na lang tayo ng pa-scan kasi may radiation din po yon. So yun lang po at iniimbita ko po kayo na huwag kayong mag-atubiling, tumungo sa Justice Jose Abad Santos General Hospital kung meron po kayong medical na pangangailangan. Salamat po. Maraming salamat, Dr. Merl Sakdalan. Alam niyo po, talagang pinapaganda namin o isinasaayos natin ang programa nating pangkalusugan. Kaya hindi lamang po sa mga ospital nagbibigay ng mga ganitong serbisyo. Kahit po sa ating mga health center, para ho sa kaalaman nyo, meron po tayong 44 na health center sa buong Maynila. Lahat po yan may libreng ECG, merong libreng ultrasound para sa mga buntis, at meron pong libreng laboratorio. Kaya kesa ho nakikipagsiksikan kayo sa ospital, doon ho kayo tumungo sa ating mga health center. At meron po tayong 6 na health center, isa bawat distrito, tama? Yes. Na may libreng digital, dental, x-ray. Meron po tayong dental services sa ating mga health center. Kumbaga, halos kumpleto na po ang ating mga serbisyo sa health center. Kaya doon muna po kayo tumungo. Magpa-check up po kayo. Maraming salamat po. Susunod, Direktora Kyle Amurao, ang inyong resident basurera. Hello. Isa pong maganda at makakalikasang umaga sa inyong lahat. Ako po ang inyong resident basurera mula sa DPS. May napansin lang po ako, ang dami ko pong nakikitang nakakalat na mga plastic dito. So meron po akong pakiusap sa inyo. Meron po tayong ordinansa na 8572 o mas kilala bilang tapat ko linis ko. So pakiusap po. Kasama po yung mga kalat nyo ngayon, sana po sinupin po ninyo. Meron po ako mga kasamang mga street sweeper dito para kolektahin po yan mamaya. Pangalawa po, sana po wag nyo rin pong tapunan yung mga poste po natin, yung mga center island. Kasi po yun po ang bili ng ating mayora. Gusto po niyang panatiliing malinis ang buong lungsod ng Maynila. Ngayon po may tanong naman po ako. Alam niyo po ba kung paano mag-segregate ng inyong basura? Marunong na kayo maghiwalay ng basura? Yung nabubulok po at hindi nabubulok. Ayan. Yung mga hindi po natin nabubulok at nabubulok, meron pa pong mga pakinabang yan. Tulad po nitong dala ko. Kung makikita niyo po, yung mga nabubulok po nating basura, nagiging soil conditioner po pataba sa lupa. Sino po ang plantito at plantita dito? Sino mahilig magtanim? Ayan. Nay, bibigay ko po sa inyo yung sample. Yung mga gusto pong kumuha pa ng sample, meron po dun sa booth namin sa likod. So ito po, nagagawa po natin to mula po dun sa mga basurang nabubulok. Yung mga pagkain po, yung mga dried leaves. So ginagawa po namin siyang pataba sa lupa. Ngayon po, yung mga basurang hindi naman po nabubulok, ito po, sample po yan, yung mga nakakalat po nating mga plastic bottles. Ito na po yung kinalalabasan niya. Nakakagawa na po tayo ng upuan, ng mga table, ng mga plant box. Only in City of Manila po yan. Sa project po yan ng ating butihing mayora. Ngayon po, yung mga may gusto naman pong mag-request ng mga pahakot ng basura sa inyong mga tahanan, pwede nyo rin po yan dalhin dun sa aming tanggapan. Dito po, sa kaliwa. So, ayun lang po, maraming salamat. Para po makita nyo po yung ibang proyekto, follow nyo po yung page ng DPS tsaka po ng PIO. Yun lang po. Maraming salamat, Direktora Kyle Amurao.
So, Direktora, dala ba nyo dyan yung shredder nyo? Yes po, yung mga gusto po palang makakita ng sample kung paano po namin nasisimulang lilipat yung mga basura po ninyo na maging upuan. Nandun po yung isa Ito po, namin oh. mobile MRF, yung truck po namin, kung saan po doon namin sinishred yung mga plastic tsaka po yung mga mababasaging mga bote. Yun po, nakakagawa na tayo na upuan at kung ano-ano pa, na ibabalik din po namin sa inyo. Kadalasan po sa mga daycare center natin, nagre-request po sila ng mga upuan. Matibay po yan, nasubukan na po namin. Kaya ito po mga plastic na nasa inyo pong harapan, maaari nyo pong dalhin dyan mamaya, ibigay nyo po sa amin at gagawa po kami ng mga upuan. Gamit po yan. Okay? Maraming salamat, Direktora Kyle Amurao. Next! Direktor Dennis Viaje ng MTPB. Yung mga nahuli, yung mga bawal po. Patungkol sa trapiko. Good morning po sa ating lahat. Taas lang po ang kamay na sumasakay ng tricycle. May mga Sino sumasakay ng tricycle? nagta-tricycle dyan na sumasakay. Ibinabalita lang po namin sa inyo, meron pong bagong ordinansa. Magkano po alam yung pamasahe sa tricycle? 20, 50, at iba't iba pa. Diba? Ang pamasahe lang po ay 16 pesos. Yung first 1 kilometer. Ano po? Ulitin ko, 16 pesos, 1-6. 1.6 lang ang pamasahe sa 16 pesos. tricycle. Pag kayo po ay senior or estudyante, 13 pesos lang po. Kaya pag may naniningil po sa inyo ng sobra, i-report nyo po sa amin. Kasi po mababaliwala po yung ordinansa pag hindi nyo sinansala yung pang-aabuso sa inyo. Pinagawa po yan ni Mayor Hani Lacuna dahil nakakarating sa kanilang kaalaman na yung labis na paniningil sa mga sumasakay. Para hindi po kayo maabuso, mag-report po kayo sa aming tanggapan. Kaya nagpapasalamat po kami sa ibang barangay, mga pasahero, may nakakarating na po sa aming complaint at ito po ay ating inaaksyonan. Pakisuyo lang po, magkaisa po tayo para masupil yan. Ngayon po, kung meron naman pong mga toda na naririto ngayon, sundin po natin yung batas trapiko. At iwasan na rin po natin na dumaan sa national roads. Baka maaksidente po ang inyong mga pasahero. Yung buhay po, hindi po yan na ibabalik. Kaya ingatan po natin yung mga pasahero at meron pa po tayong isang ordinansa. Yung bawal ang sabit. Sino po ang sumasabit dito sa jeep pag nalilate na siya? Iwasan na po ninyo. Kasi bawal po yun. Mauhuli po yung driver. Kawawa naman po si driver. Siya po magmumulta sa kagagawa natin. Makipagkaisa lang po tayo. Lagi po na inyong tatandaan, mga kababayan, sumunod po tayo sa batas trapiko dahil may pamilya pong naghihintay sa inyong mga tahanan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Dennis, diyan ka muna. Paano kung gusto nila sila lang ang nakasakay sa tricycle? Pag special po, special din po yung bayad. Halimbawa po, yung tricycle apatan. Times 4 lang po yung 16 pesos. Kasi ayaw nyo po nang may katabi. Ayaw nyo nang may kasama o nagmamadali kayo. Usually po kasi sa pilahan, nag-aantay mapuno yan. Normal naman po yun. Gusto nyo po, umalis na agad si tricycle. Bayad po tayo special. Okay. Special na 16 pesos. Ganun lang po. 16 times 4. Dennis, nabanggit nyo, bawal na po yung sabit. Opo. Sa jeep. Paano sa tricycle? Meron ho dyan yung punong-puno, yung mga pumapasok sa eskwelahan sa umaga. Hinuhuli rin po natin yung Mayora. Tayo po, based lang sa capacity nung isang sasakyan. Hindi po tayo pwedeng mag-overloaded ng pasahero. So, ilan po ba ang basic na capacity sa tricycle? Usually, 3, 4? Apatan po. Apatan. Karamihan po, 4. Okay malinaw po yan paano naman yung mga nahuli natin, mga kapatid nating tricycle driver? Pwede ho ba nilang
asikasuhin yan ngayon dyan sa booth nyo? Pwede po. Meron po kaming booth dito. Yung mga nahuli po, dala nyo lang po yung OVR ninyo. Pwede nyo pong asikasuhin dito sa likuran. Meron po kaming booth dyan. Okay, maraming salamat, Ka Dennis Biyahe. Alam po ninyo, para sa, ewan ko, hindi ko ho narinig kung nabanggit ni Ka Dennis, na ang buong NCR po, o yung mga Metro Manila mayors, isa na lang po ang pagsingil. Isa na lang po ang singilan o yung presyo po kapag may violation. Kaya kahit saan po kayo mahuli dito, isa po ang presyo ng babayaran ninyo. Okay po? Maraming salamat. Next, sino na bang susunod? Ito muna. Sige. Doon po sa may mga nagpapagawa ng kalye, bahay, Engineer Arman Andres, and City Electrician Randy Sadak. Salamat po, Mayora. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yung kalinga po ni Mayora, binaba po dito lahat ng serbisyo. Yung mga may request kayo na papaayos ng kalye, palinis ng drainage, palinis ng mga sidewalks, mga bundling ng mga wires po, yung mga nakasala sa labat. Ito po, since Monday, naglilinis na kami dito sa area. Kung may mga request pa po kayo, bigay nyo po doon sa help desk natin sa likod. Tutugunan po natin agad. Sa help desk po, nandun din po ang Maynilad at Meralco. Kung may mga problema kayo sa bills, yung mga magpapakabit ng tubig, yung wala pang tubig, yung sa kuryente, at yung kung may napansin kayong biglang pagtaas ng inyong mga bills, pwede nating ipacheck dito sa help desk sa Meralco at Maynilad. At paalala lang po sa inyo, para po sa inyong kaligtasan, ang sidewalk po, ang lakaran, ang kalye po, ang sasakyan para po sa kaligtasan ninyo. Salamat po. Dito po si Engineer Sadak. Good morning po. Ako po pala si Engineer Randy Sadak po ng City Electrician's Office. Kami po naman po sa aming opisina, kami po yung nagpo-proseso ho. Yung mga gusto hong mag-apply ng sariling kuryente ho, ng metro, andyan po yung katulong po natin ngayon, kasama natin ng mga taga-Meralco po. So, i-guide namin po kayo, especially ho yung mga nagpapagawa ho ng bahay. Ngayon po, sa ating help desk, kasama ko po yung mga field inspector po natin. Kung meron nung gustong humingi ng consultation ho, magpa-inspection ho, ready ho kami. Pwede ho namin puntahan yung bahay ninyo. At the same time ho, yung opisina po namin, kami rin po yung responsable po sa pagpapanatili po ng ating kalsada sa gabi po na maliwanag. So, mapapansin niyo, meron ho tayong mga street lights. So, kukunin ko na ho yung pagkakataon na to. Kasi may mga kababayan tayo o may mga kapitbahay tayo. Minsan, pinakikilaman po yung mga street lights ho natin. Nagja-jumper ho sila, nag-illegal connection. Bawal na bawal po yon. So, pag may nakita po kayong ganon, pwede po, i-report nyo po sa pinakamalapit na barangay or i-diretso nyo po sa amin. Yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat, Engineer Randy Sadak. So kung meron po kayong request na mga lugar na madilim, ipagbigay lang po ninyo sa amin para po mailawan natin. Siyempre gusto natin ang buong Maynila maliwanag. Bago ko ho makalimutan, andyan po yung PhilSys. Kung sino sa inyong wala pang national ID. National ID. Pwede na ho kayo magparehistro dito. May registration po ng national ID dito. Okay? PhilSys po, andi dito po kasama natin para po sa inyong mga national ID. Okay. Next, sa mga naghahanap ng trabaho, Director Fernan Bermejo. Magandang umaga po, Mayor. Magandang umaga po, mga kadistrito. Napakaseryoso nyo po para magising po tayo. Magtatanong po kami. Okay, taas nga po ang kamay ng mga walang pera ngayong umaga. Ayan. Nagising na kayo, di ba? Okay, magpalakpakan nga may kasamang iyawan ang gustong magkapera this morning po. Ayan, nagising na kayo. Nagising na yung mga kadistrito ko. Nagising ang mga diwa. Ayan. At syempre po, magandang umaga po sa lahat. Kayo po ay malugod po namin. Mag-manifest ka muna. Okay po. Sige po. May bagong hugot po. Ay, anyway, may bagong hugot. Okay, sige fine. po.
Sige pa, mag-manifest muna tayo. Okay? Nakialam? Dahil kaperahan, di ba? So, manifesting tayo this morning. Magkakapit bahay kayo, di po ba? Kalabitin niyo po yung katabi niyo. Sabihin mo, magkakapera ka ngayong umaga. Ayan. Manifesting. Isa pa. 1, 2, 3, go. Magkakapera ka ngayong umaga. Manifesting yan. Tama yan, di ba? Okay. Tapos, sabihin niyo po sa katabi niyo, ayan, magtrabaho ka para magkapera ka. Ayan. Yan po ang secret dyan, di ba? Okay, so, buwan ng mga puso ngayon, di ba? Okay, so, batiin natin yung mga nagmamahal, no? Ano ba yung mga nagmamahal ngayon? Bigas, di ba? Anyway, okay, bago po ang lahat, magtatanong kami para po, may premyo po yung makakasagot, no? Okay, dahil tayo po ay buwan ng, mga puso, ang lucky color po natin ay black. Bitter. Okay, Nay. Okay, ang tanong po natin, lika, tayo ka, para masaya. Light moment lang. Okay. Sa kantang Leron-Leron Sinta, ano ang mas masakit? Nabali ang sanga o humanap ng iba? Nabali ang sanga. Bago yan. Bago yan. Hindi. Seryosong tanong, no? Okay. Kung mag-a-apply ka, di ba mag-a-apply ka, meron kang dalang dokumento. Yung dokumento po na yon, nakalagay po lahat po ng mga impormasyon mo. Ano po yung tawag doon sa dokumento na yon pag mag-a-apply ka? Requirements. Requirements. Ano po yung tawag doon? Ano tawag doon sa papel na dala-dala mo na nakalagay lahat ng iyong details? Maraming tawag doon. Requirements po Hindi nasagot! Okay. Ano po? Hindi, requirements. Sige po. Nanay, ano po? Resume. At dahil dyan, meron ka po, palakpakan natin si nanay, meron ka pong congratulations po. Biodata, resume, PDS, curriculum vitae. Ayan. Ang dami niyang Okay, next question po. Okay. Dahil nga ang lucky color daw po for this year, sabi ni Doc Ans Fogoso ay green. Green. Ano tayo ng green? Ayan, ang ganda ng pagkaka-green niya. Ikaw na lang, green. Ikaw na lang. Halika. Bawal ka tanongin. Bawal siya sige, lipat tayo. Green. Sa dulo naman tayo para masaya. Ayan, naka-green. Okay. Okay. Sample lang naman to. Wala namang maling sagot. Halimbawa po, ikaw po ay mag-a-apply. No? Ano po yung paghahandang gagawin mo ngayong araw na to kung mag-a-apply ka? Maaga pong pumunta sa pag-a-applyan. Tama po. So, yan po. Palakpakan po natin si tatay. Yeah. Tatay na ba? So, maaga po. So, ang payo po lagi ni Mayor Hani Lacuna, kung mag-a-apply po tayo, at least 30 minutes po, ng oras po ng interview natin, ay naroroon na po tayo, no? So, speaking of biodata, kayo po ay malugod po namin inibitahan dito po sa atin pong Kalinga, sa Maynila Peso Job Fair po. Yung vacancies po natin, no, yung mga vacancies po natin, mixed na po siya. When we say mixed po, pwede po siya sa high school graduate po, undergraduate, college level po, college graduate po, tsaka yung technical vocational. So, andyan po sila, 20 employers po yan, para po sigurado po na ma-heart on the spot po kayo. Speaking of biodata, kung wala po kayong biodata, may dala-dala po kami. Okay? Kung wala po kayong ballpen, may dala-dala po kami. Kung hindi nyo po kayang pumirma, kailangan ng thumb mark, may dala-dala po kami. Kung wala kayong picture at pampapicture, may dala-dala po kami. So literal na po, nakatawan nyo na lang po ang dadalhin po ninyo. So pwede ba mag-apply po tayo? At syempre po, sa mga minamahal po natin mga lolo at lola na willing and able pa, so tuloy-tuloy po yung programa ng ating Mayor Hani Lacuna, yung trabaho po para sa senior citizen and persons with disability. So kung nakikita nyo yung mga lolo at lola natin sa Shakey's, sa Jollibee, sa Chowking, sa amin po yun. Sa amin po nag-apply. So kayo po ay malagod po namin inibitahan. So pwede po ba apply po tayo? Pwede po ba yun? O sabi nga ni Mayor, kung hindi nyo po kayang sumulat, kami na po ang magsusulat sa inyong mga biodata. Mag-apply po tayo. Pwede po ba yun, mga ka-distrito? Ayan. So sabi nga po, di bali ng tamad, hindi naman ulit.
Di bali ng tamad, hindi naman pagod. Pero sabi po ni Mayor, bawal po tayong tamarin at napakarami po nating bayarin. Magandang umaga po sa bawat isa. Thank you po. Maraming salamat, Fernan. O, diyan ka muna, Fernan. Okay. Nabanggit mo, senior citizen. Nabanggit mo ba pati persons with disability? Yes po, Mayor. So, yung mga persons with disability po natin na i-compare po natin ngayon para ano lang po. Sa mga lolo at lola po natin, 4 hours lang po sila magkatrabaho. Sa mga PWDs po natin, they will be treated as regular employees. So, ilang oras yun? 8 oras po at syempre po, pareho po sila, meron po silang health insurance po, accident insurance, meron din po silang portion or meron silang 13th month pay din po. Gaano katagal ang isang kontrata ng PWD at saka ng senior? Yung atin pong PWD, meron po tayong mga na-regular na. So katulad po ng katulad ng isang regular na empleyado po, sa ating mga minamahal na lolo at lola po, usually po 3 to 6 months po. 3 to Mayor. 6 months. Eh, pag natapos na yung kontrata nila, pwede ba sila mag-reapply ulit? Pwede po sila mag-reapply, pero dahil nga po meron pa rin naman po tayong mga nakaantabay na mga nag-apply, pagbigyan po muna natin sila. Pahinga lang po ng saglit. Kasi meron din po kaming meron din po tayo sa MOA na kailangan may rest period din po yung mga senior natin. Anong klaseng trabaho ang pwede sa ating mga senior? Sa mga lolo at lola natin, kayo po ay magiging table manager. Ano ibig sabihin ng table manager? Tagapunas ng table. Ayan. Ayan. Okay? So, Magaan lang naman. yan magaan lang po. Bawal po sila sa kitchen. Bawal din po kayo sa kahera. Baka magkamali-mali po tayo sa pera. Maliwanag po. Taga-bati. Taga-greet. taga-bati. Greet. Opo. Oo. Taga-bigay ng mga menu. At Ayan. syempre po, taga-bola ng mga ng mga kliyente para Oo. bumili ng mga dessert. Oo, Ayan. tama. So, Oo, uy. magaan lang. Oo, yan. Magaan lang po ang trabaho ng ating mga seniors. Kaya kung gusto po ninyo, yung atin po mga senior citizens na gusto pa magtrabaho, why not? Basta kaya po ng katawan nyo, mag-apply lang po kayo sa amin. Director Fernan, meron ba niyan sa ibang lungsod? Sa totoo lang po, Mayor, ang Manila po, ang lungsod po ng Maynila, ang nauna. At yung mga ibang mga suidog po, Nanggaya na. gumaya na po. O, biro mo. Tayo po ang nabigay po sa kanilang mga ng mga kopya ng IRR, ng MOA. So talagang ginawa po talaga tayong benchmark po ng ibang mga lungsod. Yan. Salamat po, Mayor. O, diba? Maraming salamat, Director Fernan Bermejo. Ang susunod po, Director Dr. Nick Santos ng VIB. Magandang umaga po. Pag-aalaga ng inyong mga alaga. Good morning Yan. po sa atin lahat. Magpapaalala lang po ako sa mga nag-aalaga ng hayop, aso o pusa, na lagi nilang pabakunahan ang kanilang mga alagang hayop. Libre naman po, nagbabakuna kami ng rabies at nagdi-deworm po kami. Bigyan din po natin ng tamang kulungan o espasyo yung mga alaga natin para makapag-exercise sila o lakad-lakad. At ang pangatlo po, bigyan natin ng pagmamahal o kalinga ang ating alagang hayop. Pagpasok po ng buwan ng Pebrero at saka Marso, tumataas po ang case natin sa rabies. Bakit? Andito ko. Marami po kasing irresponsible nag-aalaga ng hayop. Bakit Pebrero at saka Marso? Anong particular sa buwan na yan? Kasi doon po mainit at malamig, pabago-bago yung ating klima. Kaya dumadami po ang case ng rabies. Okay. Ang mga dapat po nating gawin, in case na makagat po tayo ng alaga, ng aso, wag nating papatayin sapagkat ang guide lang po natin dito ay yung aso. 1 to 14 days po na obserbahan natin yung alagang aso na nakakagat. Pag hanggang 14 na araw po. 14 na araw, dapat bantayan nyo yung aso nyo kung may pagbabago po. Okay? Usually, ang rabid dog ngayon, hindi pa po dumarating ang 14 days, mga 7 days na mamatay na po. Oh. Mga dapat nating gawin pag nakagat po tayo ng aso, sa tao po, kailangan po nating magpunta sa doktor para bigyan po tayo ng pang-unang lunas sa kamukha ng tetanus toxoid. Pangalawa po, ng rabies vaccine. Doc Nick? Po.
Para kayong ano ngayong araw na to, ah. Hindi kayo alam. Doc Nick, di ba may mga bawal at hindi, may mga kaukulang violation kapag hindi mo pinabakunahan ang iyong alaga? Pag nahuli po ng City Pound ng inyong alagang aso, magbumulta po kayo ng 500. 500 pag nahuli ng City Pound. Pag yung aso nyo po ayaw nyo pabakunahan, magbumulta po kayo ng 2,000 po. At 2,000 kapag hindi pinabakunahan ang alagang aso. pag nakakagat naman po ang alaga nyong aso, at ayaw nyo shoulderin yung gastusin, magmumulta po kayo ng 25,000 pesos. Pati po yung tao, babayaran nyo po, kunyari, nagtatrabaho po, shoulderin din po yun nung may-ari ng aso. So yan po mga paalala lang po ng ating ni Doc Nick Santos, may mga violation pong kapag hindi ho nyo pinababakunahan ang inyong mga alagang hayop. Nais ko rin pong samantalayin pagkakataon na ito, pasalamatan po ang ating mayor at vice mayor sa pagpapatayo po ng Animal Shelter Pound bago po yung building namin sa Bitas, Tondo, Manila. May mga libre po tayong servisyo dyan, anti-rabies, deworming, at sa mga darating na panahon po, magbubukas po yung ating satellite clinic nang sa ganon, mailapit po namin ang serbisyong veterinaryo sa distrito nyo po. Maraming salamat po. Okay. Ako po, paalala lamang, kung kayo ay may mga alagang hayop, lalong-lalo ng aso, at ipinapasyal nyo po sa labas, kung maaari po, dakutin nyo ang dumi. Okay? Huwag ho nating hahayaang magdumi ang ating mga alaga sa kalye. Maging responsable po tayong pet owner. At ang panghuli, ang ating pong District Director ng Manila Police District, Police General Arnold Thomas Ibay. Yes, ma'am. Magandang umaga po. Tawagin ko muna yung makasamahan namin. Gusto ko pong ipakilala sa inyo yung Station Commander na nakakasakop po sa atin, si Lieutenant Colonel Butchoy Gutierrez. Yan po, palakpakan po natin. At ang nasa kaliwa niya, yung PCP Commander dito po sa Alvarez PCP, si Major Itzalar. Gusto ko pong iulat sa inyo, i-report yung kadalasang nababiolate po nating ordinansa. Unang-una po, yung paninigarilyo po sa mga bawal na lugar. Pangalawa, yung pag-inom sa labas ng ating mga pamamahay. Meron pong nag-react. Pangatlo, yun pong, wala pong mga damit pang itaas sa labas ng kanilang pamamahay. Bawal po mag-bold. Bawal sa labas. Po. Lalo na pag yung pambaba. Ma'am, sa loob lang po ng bahay yun. Yeah. Pwede po. Pang-apat, yun pong validation po ng curfew. Dahil Anong oras? Anong mula oras? po ng alas 10 hanggang alas 5 ng umaga. Kadalasan po kasi pag nasa labas sila sa ganong oras, doon po nagsisimula ang away, gulo, rumble. Huli na lang po, pinapaalala ko po sa lahat, dito sa buwan, panahon ng mga puso. Marami pong scam. Hindi lang po. Taas kamay ang may cellphone. Lahat meron. Kadalasan, lagi po nating hawak ang ating mga cellphone. Pinapaalala po namin na mag-ingat po tayo at maging responsable sa pagla-like, pag-share, pagkokomento. Dahil pwede po tayong managot, meron po tayong mababiolate. Cyberbullying. Meron po tayong cyber libel. At iba-iba pang pwedeng kaharapin natin na kaso. Kaya mag-ingat po tayo. Kasi meron pong fine, meron pang kulong. Baka mamaya may binubuli na kayo dyan pag nakuha yun ng tao at nireklamo kayo, pwede ko yung makulong. Hindi po lahat ng lumalabas sa social media ay totoo. Kaya maging mapanuri po tayo. Maraming po salamat. Hindi ba totoong naghiwalay na si Bea at saka si Dominic? Sabi niyo, hindi lahat totoo eh. Ma'am, diba? i-verify po, pero parang nakita ko rin po yun eh. Available na po si Bea. Oo. Ay,
Thank you, ma'am. General Ibay, dito ka muna. Opo. Okay. Sabi niyo ho, meron pong nagsascam sa internet. Sabi niyo, di ba, buwan ngayon ng puso, may nasascam rin po ba nanliligaw sa internet? Marami pong ganon. Huwag kayong basta-basta, ha? Yes, ma'am, kasi pag sa Facebook, pag merong reel, pag meron kayong tiningnan, meron pong tinatawag na algorithm po dyan. Yung term po nila, pag tumingin kayo ng mga sexy at magaganda, sunod-sunod na, di ba? Oo, yun lumalabas ang sa lagi page nyo. lumalabas. Nakikita nyo ba yun, napapansin nyo? Kasi napapansin na Facebook na yun ang interest ninyo. Kaya yun bumubuho sa page ninyo. Nako. Opo. Ngayon, kung mahilig kayong magkiklik ng, meron, bibigyan ka ng pera, ganito, awag nyo po ikiklik basta-basta. Baka ma-scam po kayo. Baka mamaya nililigawan kayo sa Facebook, manghihingi lang ng pang-load. Hinay-hinay po kayo, ha? Usong-uso po yan. At saka hinay-hinay din po kayo na nakikipag-usap sa Messenger dahil usong-uso po ngayon ang naghahack at poster. Kagaya ko po, yung akin pong page ko ay merong gumagaya. Okay? So, hinay-hinay lang po kayo. Maging mapanuri po kayo sa mga kinakausap nyo sa Messenger. Lalong-lalo na kapag nanghihingi na ng pera. Okay? May pagbibilin pa kayo? Wala na po, ma'am. Magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat po, General Ibay. Okay, sakto, alas 9. Alam ko, marami pa sa inyong mamamalengke. So maraming salamat po. Sana po may napulot kayo sa ating munting ugnayan. Muli po, pagkatapos nito, ang ating pong mga help desk ay bukas na. Kung meron po kayong personal na kailangan sa kanila, pwede na po kayong lumapit sa kanila. Kung gusto po nyo magpatingin, meron na po tayo. Kung gusto nyo po magpabakuna ng inyong mga alaga, pwede na rin po. Maraming salamat at nasamahan nyo kami ngayong umaga. Mabuhay Asenso Manileño! Asenso Manileño, muli palakpakan po natin ang ating minamahal na alkalde, Mayora Doktora Honey Lacuna Pangan. Gayon din po ang ating minamahal na Vice Mayor Yul Servo Nieto. Ang ating butihing Congressman Attorney Joel Chua. Ang ating mga councilors, Councilor Attorney Jong Isip, Konsehala Mayle Atienza, Councilor Apple Nieto Rodriguez, Councilor Fa Fugoso, Councilor Tol Sercal, at ang may bahay po ng ating butihing Councilor Terence Alibarbar, Chairwoman Karen Alibarbar. Muli po, palakpakan po natin ang Team Asenso Manileño dito po sa ating distrito. At gayon din po ang pasasalamat din po sa ating pong mga punong barangay ng ating 4 na barangay na pinaganapan po ng ating pong Kalinga sa Maynila ngayong umaga. At yung aking pong paalala kanina, ako lamang po ang magsasabi kung sino na po ang tatayo para po pumila. Okay po? Kasi may mga senior tayo, may mga bata tayong kasama, may PWD tayo, at may mga buntis po tayong kasama ngayong umaga. Kaya upo lang po muna tayong lahat at hawakan na lamang po ang sticker. Hawakan na lang po natin para mamaya iaabot na lang po natin. At pag naiuwi na po natin ang ating 10 kilong bigas sa ating mga bahay, balik na po tayo dito para ma-avail na po natin yung iba't ibang mga serbisyong dinala po ng ating minamahal na alkalde dito po sa ating pong barangay. Okay? Okay, handa na po tayo? First row, tayo na po ang nasa unahan. First row, tayo na po at hawakan na lamang po ang inyong mga sticker. Pwede na pong tumayo ang nasa second row. Tayo na po ang second row. Kuya, upo muna, upo muna.
Ang exit po natin na dalawang gilid. Next row, please. Wala pong mag-U-turn na pabalik. Next row, please. Ayun na po. Next row, please. Hawakan na lamang po natin ang ating mga sticker. Sige, tayo na po tayo. Sige po, tayo na po. Next row, please. Sige, tayo na po tayo. Tayo na po. Aalisin lang po yung bangko. Next row. Next row. Next row. Tayo na po yung sa kaliwa. Tayo na po tayo. Wala pong dadaan sa gilid. Wala pong dadaan sa gilid. Next row, sige, tayo na po. Wait lang, sila pa lang. Sige, tayo na po itong row. Next. Go. Tayo na po kayo. Opo lang po muna yung nasa likod. Next row. Next row. Sige, tayo na po ito. Tayo na po. Opo lang po muna yung mga nasa likod. Next row, tayo na po. Tayo na po kayo. Tayo na po. Sige, tayo na po. Tanggalin na po natin sa pagkakadikit. Kung naidikit nyo po sa cellphone, unti-unti nyo na pong bakbakin. Next row. Next row. Sige po. Wait lang. Upo po na po yung sa likod. Please. Next row. Sige po. Sige po. Tayo na po kayo. Sige po. Next row, please. Sige po, next row. Next row. Hawakan na lang po natin ang ating mga stickers. Next row. Next row, please. Wait lang po. Aalisin lang po yung upuan sa harap. Sige, tayo na po ito. Kanina pong anak ito. Next row. Sige po. Opo po po yung sa likod, please. Next row. Sige, nanay, go. Hawakan na lang po natin ang sticker. Next row. Sige po. Tayo na po tayo. Sige po. Tayo na po. Wait lang po. Tayo na po. Sandali lang po. Next row, please. Sige po. Tayo na po. Tayo na po. Upo mo na po yung sa likod. Next row. Marites, upo mo na, Marites. Next row, please. Next row. Okay, next row. Sige po. Konti lang po tayo, oh. Marites. Tayo na po. Tayo na po. Sige po. Tayo na po. Salamat po. Tayo na po. Sige, tayo na po kayo. Sige po. Sige po. Tayo na po. Tayo na po. Wait lang, mami. Tayo na po kayo. Sige po, tayo na po. Okay, tayo na po kayo. Tayo na po. Hawakan na lang po ang sticker.
Tayo na po ito. At tayo po. Muli po pag-uwi na po natin, naiuwi na po natin yung ating mga 10 kilos ng bigas mula po sa ating minamahal na alkalde. Balik na po tayo para avail po yung iba't ibang serbisyo na dala po para po sa ating lahat. Upo lang po. Sige po. Wait lang po. Okay, tayo na po kayo. Sige, te. Wait lang. Aalisin lang po yung upuan sa harap. Sige, tayo na po. Next row. Tayo na po. Sige po. Next row. Next row. Sige po, tayo na.